Ayan, Tiangco argues like a rabid DDS supporter, says Tino. Alam niyo si Tino po, hindi po 'yan kakampi ni BBM, 'di ba? Ano po 'yan, eh, dilawan po 'yan, eh, kakamping po 'yan, eh, dilawan 'yan, eh, 'di ba? Ayan, oh, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino has accused the Botas City Lone District Representative Toby Tiangco of subscribing what he described as pro Duterte DDS supporter, no, Duterte diehard supporter. Reasoning. Ano po ba yung ano nagtulak kay Representative Tino kung bakit po niya nasabi na DDS itong si Toby Chanco? Ito po, naaalala niyo po yung in-interview siya? Sino ba nag-interview sa kanya? Si bilyonaryo ba o ano? Ito basahin na lang pala natin. Oh, ayan, the Makabayan lawmaker, si Tino slammed Tiangco for saying that he won't support a new impeachment complaint against Vice President Sara Duterte unless a big fish in the multi-billion peso flood control project corruption scandal has brought to justice first. 'Di ba? May punto po si Tino eh. 'Di ba? Dati po kinakampihan ko pa 'to si Toby Chanco kasi minsan nakakasama ni BBM. Pero yung dahilan niya dun sa interview, ang sabi po niya, "Alam niyo kapag dumating ang February 6 tapos wala pang nahuhuling, malaking isda, hindi ako hindi ko susuportahan ang impeachment ni Sara Duterte." Parang, teka, 'di ba parang mapapaisip ka, eh. Teka, anong kinalaman ng flood control sa paglulustay ni Sara Duterte? Magkaibang bagay po 'yun, eh, 'di ba? Kung kunwari, si Sara Duterte, death threat sa pangulo, 'di ba, yung pag-iisip niya parang wala sa hulog. Tapos itong, 'di ba, yung mga pagwawaldas niya, yung mga walang resibo, 'di ba, mga pirma-pirma lang, 'di ba? 125 million in 11 days. 'Di ba, sobrang dami pa, 7 articles of impeachment po 'yun, 7, 'di ba? Oh, tapos ang dahilan mo lang, walang flood control na malaking isda ang nahuli ngayong February 6 hindi ko nasusuportahan 'yun. Anong mga naiisip niyo diyan na mga kababayan? Ano naiisip niyo? Tingin niyo ba DDS 'yan si Toby Tiangco? Ayan, baka iniisip ko dalawang, reason bakit niya nasabi 'yun ni Toby Tiangco. Una, gusto pa rin niya ng suporta ng mga Duterte supporters. Baka sa lugar po nila malaki yung bilang ng Duterte supporters, pati na rin ng mga alam mo na yung religious group. Kaya medyo dumidistansya siya 'no, 'no? Pero para sa akin maling-mali po 'yan 'no, maling-mali 'no. Kasi ikaw as a representative, 'di ba, pinapangunahan mo na agad, 'di ba, kung guilty o hindi guilty si Sara Duterte. 'Di ba? Dapat, naisin mo pa rin na, makita ang mga ebidensya, 'di ba? Ayan, sabi ni Article PH, ayan oh, Trojan horse, 'di ba? 'Di ba 'pag sinabi pong Trojan horse, yan yung binibigay na, na gift nung mga ancient times 'no. Binigay na gift yan sa isang, sa palasyo, yun pala yung malaking horse yan 'no, pero nasa loob pala mga sundalo nung kalabang panig, 'di ba? So, pagpasok dun hinintay yung gabi tapos lumabas dun sa Trojan horse yung ah, mga sundalo nung kabilang panig, ayun. Kumbaga espiya, 'di ba? Balimbing si Tubi, sabi ni Eddie Restoles, 'di ba?
Ito naman sabi ni Alan, Tiangco, si Toby Tiangco ay isang political butterfly. Lipat-lipat lang nakakalungkot dun 'no, palipat-lipat si, Toby Tiangco. Pero tingin ko nga, sinasaalang-alang niya yung ano, yung, ano niya, yung pulitika niya 'no. Yung pulitika niya baka kasi sa lugar nila mga bobo yung mga tao, mga hindi nakapag-aral kaya baka maraming DDS 'no. Siguro gano'n, gano'n po yung ano. Pero 'di ba as a representative, as a congressman dapat may sarili kang utak, 'di ba? 'Di ba? Habang habang ikaw ay, dapat iniisip mo yung, kung eto bang, aligasyon kay Sara Duterte, may basehan, 'di ba? Dapat gano'n, At kung may basehan, ilabas po ang mga ebidensya, oh, 'pag nalabas ang ebidensya saka ka lang mag-decide, 'di ba? 'Di ba? Pero kung tutuusin guys, kahit hindi ilabas yung mga ebidensya, pero kung congressman ka, kung congressman ka alam mo na, Alam mo na may mga katotohanan ang mga aligasyon kay Sara Duterte, 'di ba? Alam mo na, 'di ba? Kasi nakita mo na 'yan, nag-hearing na sa Kongreso, 'di ba? Either dalawa na lang 'no, kapag ikaw ay kumakampi kay Sara Duterte, dalawa na lang po ang reason mo 'no. Una, may pakinabang ka pa kay Sara Duterte o meron kang iniiwasan, 'di ba? Pangalawa na 'yon, yung meron kang iniiwasan 'no, kunwari may kaso ka, tingin mo si Sara Duterte hindi ka kakasuhan, 'di ba? O pangatlo, ang pangatlong rason, gusto mo ngang, kunin ang suporta nung mga DTS botante ng mga Duterte supporters, 'di ba? Imposible guys na ano, na sasabihin mong malinis ang konsensya ni Sara Duterte, parang ang labo nun kung congressman ka, 'di ba? Naghihintay ako ng isang congressman na magsasabi malinis ang konsensya ni Sara Duterte, 'di ba? Puro pansariling interes lang kapag 'pag ano sinuportahan mo si Sara Duterte, 'yun ang malinaw dun 'no, 'di ba? Sabihin dapat kalimutan na lahat ng mga issue ng korapsyon in the first place, hindi maliit na bagay kung kinakaharap na ng Vice Presidente, ayan. Sabi ni Tino, yung mga ganyang argumento ay argumento ng rabid DDS supporters na ginagamit ang flood control issue bilang pangdepensa sa Vice Presidente. 'Di ba? Chanco was earlier quoted as saying, "If come February 6 wala pang big fish, ibig sabihin at least si, um, Zaldico ay hindi na pabalik dito, hindi ako makikisa sa impeachment complaint laban kay Vice President." Labo mo, 'di ba?